Ano ang pagkakaiba ng pagiging empleyado at pagiging negosyante? Siyempre, kapag empleyado ka, may boss ka. Hindi mo hawak ang oras mo. Magta-time card ka, alas 10, tapos check out ka or mag-off ka ng 6, minsan 8 p.m. Buong oras mo nandun sa opisina, nasa trabaho, hindi mo nakakasama yung pamilya mo. Pagod na pagod ka, tapos makikita mo yung sahod mo, malungkot na malungkot ka dahil hindi worth dun sa pagod mo. At ang sipag-sipag mo, ganun pa rin. Naka-fix lang siya. Kumbaga, hindi dun tataas yung sahod or yung sikap mo, walang kapupuntahan. Right. Naka-fix lang siya. Sa pagiging negosyante? Siyempre, kapag negosyante ka, ganun kataas ang level ng effort mo, ganun din kataas yung makukuha mo. Ibig sabihin, kapag ka empleyado ka, kung magkano yung fix na natatanggap mo, yun na yun. Yes. Ang pagiging negosyante, ang pagiging masipag mo, ang pagiging determinado mo, ang pagiging committed mo, yun ang magdidikta, sky's the limit kung magkano gusto mo kitain. Tapat. Ibig sabihin, kung maibabalik natin yung panahon, ano pipiliin mo? Maging empleyado, maging negosyante? Negosyante.